Nag-uusap lang ang dalawang estudyante nang biglang hilahin ng lalaking estudyante ang kausap niyang babae. Itinulak pa niya ang babae saka sinapak. Agad umawat ang isang lalaking guro pero nagpumiglas ang nanakit na estudyante. Nangyari po ang pananakit sa loob ng isang paaralan sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa pulisya, paninirang puri ng lalaking estudyante ang dahilan ng away. Ayon naman sa pamunuan ng paaralan, papatawan ng karampatang disciplinary action ang lalaking estudyante. At sasailalim din daw sa counseling ang dalawa. 20 bahay ang natupok sa sunog sa Santa Mesa, Maynila na katabi lang ng bahagi ng Skyway. Nagkasunog din sa Navotas kung saan may isang namatay. Saksi, si Mariz Umali. Sa kuwang ito, kita kung gaano kalaki ang sunog sa tabi ng Skyway sa Bacood, Santa Mesa, Maynila. Third alarm, Bacood, Santa Mesa, Manila. Napasaba ang mga bombero sa naglalagablab na apoy. Ginapang ng ilang bombero ang bubong sa katabing gusali para mas masapol ng tubig ang sunog. Sa Skyway, kita rin ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay. Ayon sa BFP Manila, umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tumupok sa nasa 20 bahay. Residential area daw ang naapektuhan. Nagsimula ang sunog pasado alas 4 ng hapon at naapula alas 6:30 ng gabi. Pero binabantayan ng mga natirang baga para maiwasan ang muling pagliyab. Pwede na bang bumalik yung mga tao? Yung po sana clear na po namin pwede na. Pero yung sa kasalukuyan po tinatrabaho namin, hindi pa. Wala pang impormasyon ukol sa sanhi ng sunog at kabuuang bilang ng apektadong pamilya. Bago yan, isang patay sa sunog sa barangay San Rafael Village, Navotas. Pasado tanghali kanina, sumiklab ang apoy sa imbaka ng mga dekorasyon at muebles. Gawa sa light materials ang laman ng storage facility, kaya mabilis kumalat ang apoy. During overhauling, meron po tayong nakita na isang casualty po. Ito ay taga Cavite po yata, male po and 20 years old. Dalawa ang sugatan. Ayon sa BFP, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na posibleng nagmula sa welding. Ang tinitignan nating mga anggulo rito na possible cause of fire is yung electrical overload. Kasi yung nag-welding is possible na gumamit ng extension wire based din sa initial statement niya. So possible din na yung ignition of material caused by welding slag. Inabot ng 4 na oras bago maapula ang sunog. Aabot sa 5.2 million pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Tiniyak po ng Bureau of Jail Management and Penology na walang magiging special treatment para kay dating Senator Bong Revilla habang nakakulong siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. At ang Malacanang tiniyak na walang sasantuhin sa mga investigasyon kahit pa naging kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nakaraang eleksyon si Revilla. Saksi si June Veneracion. Si DILG Secretary John Vic Rimulya mismo ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan bandang alas 10 kaninang umaga. Ito ay para iharap si Revilla sa korte o yung tinatawag na return of warrant. Nakaharap ang dating senador sa mga kasong graft at malversation through falsification of public documents dahil sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandig, Bulacan. Kasama niyang dumating ang asawang si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado, kanilang mga anak at kapatid ni Bong Revilla na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Isa sa mga kasamang abogado ni Revilla si Attorney Ramon Esguerra na naging abogado niya dati sa kasong plunder. Kumusta? Pasok. Okay. Kumusta ang demeanor? No? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nagdadidit, sabi niya, lalaban ako. Nagbayad ng 90,000 pesos na piyansa si Revilla para sa kasong graft. Pero dahil non-bailable ang kasong malversation, ay makukulong pa rin siya. Hiniling ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili siya sa kustudiya ng PNP para raw sa kanyang seguridad. Diringgin ang mosyong ito sa Biyernes, kasabay ng pagbasa ng sakdal sa kanya at sa mga kapwa-akusado. Iniutos muna ng korte na ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Kaya mula Sandigan Bayan, ibinyahe agad si Revilla sa kanyang kulungan. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedures.
Binigyan din siya ng dilaw ng uniforme ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. 47 square meters ang laki ng magiging kulungan ni Revilla. May 5 itong bunk beds na kasya hanggang 10 PDLs. May sarili ring palikuran at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Pagtitiyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. Kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Gaya ng ibang PDL, 100 piso lang kada araw ang allowance si Revilla sa pagkain. Ang hapunan na inihanda sa kanila ngayon, ginisang pechay. Bawal din ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may online hearing, may papahiram daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Pero bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, inisasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Bukod kay Revilla, sa Quezon City Jail din iniutos sa Sandigan Bayan na ikulong ang 4 iba pa niyang kapwa-akusado na sina dating DPWH Bulacan Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig. Gayun din ang accountant na si Juanito Mendoza. Sa 7 ipinapaaresto ng Sandigan Bayan, si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, Engineer Emerita Huwat na lang ang hinahanap. Sa Benguet ng aresto si DPWH Bulacan 1st DEO Cashier, Cristina Pineda. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang badawit sa pork barrel scam. Hanggang sa makalaya noong 2018, matapos i-acquit ng Sandigan Bayan sa plunder at magbayad ng 480,000 na bail bond para sa pending graft cases niya noon. Taong 2021 ay na-acquit din si Revilla sa 16 counts ng graft. Sa isang FB Live kagabi, nanindigan si Revilla na wala siyang kasalanan. Nakakalungkot po, parang wala yata ang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala pong kasalanan dito. Ilang minuto lang matapos niyan ay sumuko siya sa PNP CIDG. Sumailalim si Revilla sa booking procedures. Kinunan siya ng mugshot at fingerprint. Pero hindi tulad ng mga ordinaryo akusado, walang inilabas na litrato ang PNP. Okay naman daw ang dating senador base sa kanyang medical check-up. He was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be. Even healthier. Sa PNP CIDG nagpalipas ng gabi si Revilla. Isinuko rin ni Revilla ang 21 baril. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Rimulya at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katiket ni John Vic Rimulya, ang anak ni Revilla na si Jolo, sa gubernatorial at vice-gubernatorial elections ng probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Bagaman kaibigan niya si Revilla, pagdidiin ni Rimulya, I assure you, walang magiging special treatment. naging bahagi naman ng Senate slate ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon 2025 si Revilla. Paggiit ng Malacanang, walang sasantuhin ng mga investigasyon kahit na mga kaalyado nito. At siyempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Nanindigan din ng Malacanang sa pagsunod sa due process. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Umalma ang Office of the Ombudsman at si DPWH Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Curly Discaya sa pagdinig ng Senado kahapon. Ang sabi kasi ni Discaya, tila sila ang ninanakawan sa restitution
o yun pong pagbabalik ng pera sa gobyerno? Saksi si Joseph Moro. Nagpanting ang tenga ni DPWH Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Tinanong noon si Discaya tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera sa gobyerno ng ilang dawit sa kontrobersiya sa flood control projects. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pa ang ninakawan. Ang ombudsman tinawag ding malaking kalokohan ang pahayag ni Discaya. Taong bayan daw ang unang ninakawan at ang pagsauli ng pera ng gobyerno ay hindi pangingikil kundi pananagutan. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Discaya pero no comment na anila sila. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders sa mga ari-arian ng mga umunoy sangkot sa anomalya at ang halaga ng mga frozen assets sa abot na sa halos 23 billion pesos. Sakop nito ang mahigit 700 individual at mahigit 500 entity gaya ng construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 bank account. Halos 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng real estate, properties, pati na iba pang investments, sasakyan, insurance at mga e-wallet account. Ayon sa AMLC, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na itong maghain ng kaso para sa forfeiture para tuluyan na itong mabawi ng gobyerno. Kabilang sa mga saklaw ng freeze order ang mga ari-arian ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na nauna nagbalik ng 181 million pesos sa gobyerno at ngayon state witness na. Ayon kay Senate President Tito Soto, hinihintay nilang kunin ng DOJ si Alcantara mula sa kustodiya ng Senado. Inihahanda naman ng DOJ ang formal request pero kailangan munang plantsahin ang pagtiyak sa seguridad ni Alcantara. Medyo ingat tayo kasi remember, di ba, they are critical witnesses and they hold pieces, very important pieces of evidence for us to prove our case, no? Nagsagawa naman ngayon ang preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong malversation laban kay Senador Joel Villanueva at mahigit 30 na iba pa. Ayon sa DOJ, konektado ito sa Ghost Project sa 1st District ng Bulacan na kinasasangkutan din ng top-notch catalyst builders. Pero ayon sa DOJ, hindi nakapaghain ngayong araw ng kanyang counter-affidavit si Villanueva na dati nang itinangging nakinabang siya sa mga proyekto. Yun yung nag-ask na siya for extension? Yes po. Hindi na po siya lumitaw today. The extension was granted until 26. Sa Sandigan Bayan, tumestigo naman si Secretary Dizon sa bail hearing ng mga taga-DPWH Mimaropa kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kapwa-akusado nila sa kaso ang mga kasalukuyang pinaghahanap na sina dating Congressman Saldico at mga opisyal ng SunWest. Sa cross-examination, ipinunto ng mga abogado ng mga akusado na ongoing pa ang proyekto at hindi pa tinatanggap ng DPWH kaya't responsibilidad pa ng kontraktor. Sabi ni Dizon, dahil sobrang substandard ang pagkakagawa, imposible nang maayos ang proyekto nang hindi ginigiwa at pinapatayuan ng bago. Dagdag ni Dizon na sa Program of Works, 12 metro dapat ang steel sheet pile na magpapatibay sa konstruksyon ng dike pero 3 metro lamang ang ginamit. Pagpunto ng depensa, isang lugar lamang ang ininspeksyon kung saan nakita ang 3 metrong sheet pile. Pero sabi ni Dizon, ininspeksyon din ang ibang bahagi ng higit 400 metro na road dike. Malakas ang ebidensya, klarong-klaro. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.